Good afternoon po sir, my name is Ajaboy S. Sutilia from 2 Charlie, presenting 11-12 paragraph. The legitimate monopoly of coercive force by the state have given way to a field of action on which a multitude of policing actors pursue the goals of safety and security through resources and strategy that the state can no longer supply. At the best, the state and formal policing maintain a market share of the provision of social control with informal, non-state-based control mechanism serving a fluctuating and contingent partners in the overall system of control. Emergence of transnational security trends, mainly transnational terrorism, may have slowed the decline of state and the state control of policing since non-state security providers lack the necessary resources to effectively confront these old and new trends. The disappearance of the state and the shrinking domain of state policing may have been overstated. Sabi dito, dati ang gobyerno lang daw ay may karapatang gumamit ng pwersa para sa seguridad katulad ng pulis. Pero ngayon, marami ng grupo ang gumagawa nito. Gaya ng mga pribadong security guard o mga grupo na nagpapatupad ng batas sa sarili nilang paraan. Ang gobyerno ay may kapangyarihan pa rin, pero hindi na lamang ang gobyerno ang may hawak nito. Ngunit dahil sa malaking banta gaya ng terorismo, ang gobyerno pa rin ang mas may kakayahang harapin ang mga ito. Kaya ang pag-isip na mawalan na ang kapangyarihan ng gobyerno sa usaping seguridad ay maaaring mali.